Isang magandang umaga po sa bawat isa po sa atin. Yan. Salamat po sa ating Diyos na buhay sa pagdako niya sa akin. Sa oras po na ito para ibahagi po sa bawat isa sa inyo, even sa akin, yung nais iparating sa atin ng Panginoon. Dito po sa unang Pedro, chapter 1, verse 7. Patungkol po sa pananampalataya po natin sa Panginoon na kailangan po natin dumaan sa apoy. Amen. At yung apoy na to, ito po yung pagsubok na kinakaharap natin sa buhay araw-araw. Sige po, let's start na po. Atin basahin ang salita ng ating Panginoon. Matatagpuan sa unang chapter 1 verse 7. Sabi rito, upang ang pagsubok sa inyong pananampalataya na lalong mahalaga kaysa ginto na nasisira, bagamat ito'y sinusubok sa pamamagitan ng apoy, ay masumpungan sa ikapupuri at ikaluluwalhati at ikararangal sa pagpapakahayag ni Hesukristo. Amen. Yan. Ganda po ng salita ng ating Panginoon na ating pong nabasa. Yan. Sinasabi po dito sa salita ng ating Diyos na upang ang pagsubok sa inyong pananampalataya na lalong mahalaga kaysa ginto na nasisira. Amen. Pansinin po natin yung ginto. Amen. Yung ginto po dito, amen, kailangan dumaan muna sa apoy. Amen. Para siya ay maging isang ganap na ginto at kaaya-aya at maging matibay. Kailangan dadaan yung isang ginto, amen, or yung metal, or ano pa man yan, sa apoy. Then, kapag once na natapos na po itong gawin, yung ginto na sinubok o idinaan sa apoy, ang ganda po ng kinalabasan. Kaya sabi rito, ang ng apoy na ay masumpungan sa ikapupuri, yan, at ikaluluwalhati. Kumbaga, kapag once na natapos pong gawin yung ginto, maganda po yung kinalabasan nito. Amen po. At tunay po na ang ginto ay matibay. Pero, kahit ganun pa man, ito po ay nasisira pa rin. Amen. Dahil alam naman po natin, di ba, yung mga bagay dito sa mundong ito, lahat po ay nasisira. Amen. Then, sabi po dito, upang ang pagsubok sa inyong pananampalataya na lalong mahalaga kaysa ginto na nasisira. Ibig sabihin, yung pananampalataya po natin ay lalong mahalaga kaysa po sa ginto na nasisira. O di ba? Nabanggit dito, kaysa ginto na nasisira. Even po pala yung ginto, kahit na sa tingin natin mukhang matibay, di ba? Nasisira pa rin. Nasisira pa rin po yung ginto. Pero yung faith natin, kaya nga hinalin tulad yung pananampalataya po natin sa ginto. Amen. Kumbaga, ang faith natin sa Panginoon, ito po yung pinakalalong mahalaga kaysa ginto na nasisira. Bakit? Then, sabi din dito, yung apoy, may nabanggit dito na apoy. Yung apoy nga po dito na tinutukoy, hindi ito literal na apoy. Ito po yung mga trials sa buhay natin. Amen. Na ating pinagdadaanan araw-araw. Kailangan dadaan tayo dyan. Hindi natin pwedeng takasan yung mga trials natin o yung mga apoy natin sa buhay. Amen po. Kasi sa pamagitan ng mga apoy na yan, which is yung mga problems, yung mga trials, dyan po mas tinitingnan ni Lord kung hanggang saan yung faith o yung pananampalataya po natin sa Kanya. Kung hanggang saan yung tatag ng pananampalataya natin sa Kanya. Amen. Kasi kung walang mga pagsubok, kung walang mga problema tayong kinakaharap, kung ang buhay natin ay hindi nasusubok, amen, ng apoy, which is yung mga trials o ano pa man yan, hindi masusubok yung pananampalataya natin. Amen po. Kaya kailangan sa buhay natin, talagang dadaan tayo sa apoy ng buhay natin, which is yung mga pagsubok, trials. Lalo na sa mga Kristiyano, amen po, na naglilingkod sa Panginoon. Amen. Kaya nga, may sinasabi, kapag once na nakakilala ang tao sa Panginoong Hesus, tumanggap kay Kristo, okay na ang buhay,
hayahay na, di ba? Hindi na dadanas ng mga problema, ano pa man. Pero ang totoo po niyan, kapag once tinanggap mo si Jesus sa buhay mo, amen po, ang buhay natin, amen, dadanas ng pagsubok. Kasi diyan po, tinitingnan ni Lord yung faith natin sa Kanya. Amen. At yung relasyon natin sa Kanya. Amen. Kung tayo ba ay magpapatuloy sa Kanya, kung tayo ba ay magpapatuloy na mananalig sa Kanya, kahit na tayo ay dumaranas ng mga matitinding trials. Pero, si Lord, ayaw din naman niya tayo dumanas sa mga kahirapan. Ayaw niya tayo na nahihirapan, nasasaktan sa mga apoy ng buhay natin, which is yun nga, mga problems, mga trials, ano pa man yan. Amen. Gusto nga ng Panginoon is mapagaan yung kalooban natin. Gusto ng Panginoon maging masaya yung buhay natin dito sa mundong ito. Pero hindi nga natin talaga may iwasan. Nadadanas tayo ng mga apoy sa buhay natin, which is trials. Kaya may sinasabi si Jesus sa Juan chapter 16 verse 33 na sinasabi ng Panginoon dito. Basahin ko lamang po sa inyo. Basahin lamang po natin para malaman natin yung sinabi ng Panginoon. So sabi dito sa Juan 16:33, ang mga bagay na ito ay sinilita ko sa inyo upang kayo magkaroon sa akin ng kapayapaan. Sa sanglibutan ay meron kayong kapighatian, ngunit lakasan ninyo ang inyong loob at aking dinaigang sanglibutan. Sinasabi ni Jesus Christ sa atin na sabi niya, magkaroon tayo ng kapayapaan mula sa Kanya. Gusto niya na mamuhay tayo ng may kapayapaan sa piling niya. Ano pa sabi ni Jesus? Sa sanglibutan daw po, dito sa mundong ating ginagalawan, talagang dadanas tayo ng mga kapighatian. Ito yung mga pighati, ito yung mga pagsubok nga, yung apoy sa buhay natin. Pero sabi ni Jesus, ini-encourage niya tayo na lakasan daw po natin yung loob natin. Ano daw? Bakit? Dahil dinaig niya na ang sanglibutan. Napagtagumpay niya na ang sanglibutan sa pamagitan po ng sa kamatayan niya sa krus. Kaya nga nung pinako siya sa krus, yung malapit nang mamatay si Jesus Christ, sabi niya, naganap na. Ibig sabihin, nagtagumpay na si Jesus Christ. Amen. Lahat tayo po ay sinave niya na sa sa kasalanan. Amen po. Kumbaga, kung tayo, amen, dumaranas tayo ng apoy sa buhay, wag natin ito ikalungkot, wag natin ito ipagtaka. Dahil bakit? Dadanas po talaga tayo ng mga pagsubok sa buhay. Pero, ang kinaganda dyan, kasama natin si Jesus. Even si Jesus Christ nga po, di ba, prinsipe na siya, anak siya ng Diyos, dumanas pa siya ng apoy sa buhay niya. Amen? Ano yun? Yung mga pag-uusig sa kanya. Di ba po? Hinuli siya, pinatay siya, kinamuhian siya ng tao, lahat. Dumana si Jesus Christ ng hirap at pasakit at kamatayan. At ang pumatay pa sa kanya, tao. Amen? Mga taong ayaw sa kanya. Even yung mga alagad niya, amen? Iniwan siya. Amen po, hindi siya pinagtanggol. Napakasakit din yung naranasan ni Jesus Christ, pero naging matatag siya. Bakit? Dahil sa pananampalataya niya sa Diyos at sa pananalangin niya. Kaya nga napaka-importante sa buhay natin yung prayer. Yan, tularan natin si Jesus Christ. Na bago siya hulihin, ano ginawa niya? Nanalangin siya ng nanalangin sa Panginoon. Nawa, ganun din po tayo. Para yung apoy sa buhay natin, yung mga trials, ano pa man yan, mapagtatagumpayan natin. Because of prayer in the Lord and because of faith, yung pananampalataya natin sa Diyos. Lahat po tayo is nasusubok. Walang accepted sa mga problema. Mayaman man, mahirap, amen po, talagang dadanas sa apoy ng buhay, which is pagsubok o yung mga problems, di ba po, mga trials. Pero sabi ni Jesus Christ, lakasan natin yung loob natin dahil napagtagumpay niya ng sanglibutan. Kung paano ni Jesus Christ napagtagumpayan, amen, ang kamatayan sa krus, tayo rin po mapagtatagumpayan natin yung apoy sa buhay natin. Dahil bakit? Kasama natin si Jesus. At
kumakapit tayo sa Kanya. Amen. At hindi nawawala yung pananampalataya natin sa Kanya. Ano man ang mangyari. Ano man yung mga matitinding apoy sa buhay mo. Amen. Patuloy ka lang manampalataya. Dahil sa apoy na yan, dyan tayo mas nasusubok. Dyan tayo mas nahuhubog. Amen. Sa pananampalataya natin sa Lord. And at the same time, dyan tayo mas lalong napapalapit. Amen. Sa Panginoong Hesus. Kaya, yun lamang, pakatatag po tayo. Amen. Lahat tayo dadaan talaga sa apoy. Mga pagsubok na yan. Pero, keep on praying. Yan yung tinuturo sa atin ng Lord. Keep on praying always. And, read the Bible. Lahat po tayo, amen, tinuturan ng Panginoon. Maging ako. Hindi ako makakatakas. Diba? Kumbaga, kahit ako din ay nais turuan ng Panginoon, nais imolde ng Panginoon, nais subukin ng Panginoon ang pananampalataya ko kung hanggang saan. Amen. Kung hanggang saan yung tibay at tatag nito. Pero nawa, praying ko na lahat tayo, even I, na hanggang dulo ng buhay natin, makitaan tayo ni Jesus ng katatagan sa pananampalataya sa Kanya. Ano man po ang mangyari. Amen. So, ilang mga kapatid at mga kaibigan, God bless us all. Huwag niyong kakalimutan, mahal na mahal kayo ng Panginoon. Mahal na mahal tayo ng Diyos na ating Panginoong Diyos na buhay tagapagligtas na may likha sa ating buhay. And mahal ko rin po kayo, mga kapatid ko at mga kaibigan. Salamat sa Panginoon. Binigyan niya ako ng lakas para makapag-share ng salita niya. Kahit na hirap sa pagsasalita, hinihingal, dala po sa aking pagbubuntis. 8 months na po akong nagdadalang tao. Yan, 1 month na lang po ay yun, manganganak na po ako. Lalabas na po ang aking pangalawang baby na si Romy. Kaya salamat sa ating Panginoon. At nawa, isama niyo ako sa prayer na bigyan ako ni Lord ng more strength pa. Kasi kahit ngayon, hindi pa ako nanganganak, nahihirapan na po akong kumilos, nahihirapan na akong magsalita, dami ko na pong mga nararamdamang pain sa katawan ko. Yan. Kaya, pero, salamat sa Diyos dahil hindi pa rin siya nagpapabaya. Hindi siya nagkukulang sa akin or even sa atin bawat isa. So, yun lang mga kapatid. Mahal na mahal tayo ng Panginoon. Huwag natin kakalimutan yan. Jesus loves you and I love you all. Hanggang dito na lang po ang video namin ni Lord sa book of 1 Pedro chapter 1 verse 7. See you next time in God's will, not my will. Bye-bye!